brad, samahan nyo kami for today's vlog. First time nyong maririnig si Miss Jejabel, ano? Kakanta ba ako? Kasama nating i-review Sena intercoms mga brad. Gamit ko ang Sena 60S at ang gamit ni Miss Jejabel ang Sena E30. Mesh grouping. Ayan. Group mesh. Okay na kagad? Hello mga brad. Hello ka sa vlog natin, Miss Jejabel. Salita ka kaya, may mic ka, di ba? Sorry na. Kala ko, Alright. naka-silent mode ulit ako eh. Ayan mga brad, hindi na kami nakapag-intro kasi napakainit mga brad. Grabe, alam ko ramdam nyo rin yan. Anyway mga brad, samahan nyo kami for today's vlog. First time nyong maririnig si Miss Jejabel, ano? Kakanta ba ako? Concert ka, Miss Jejabel. Hindi ko pa siya nakapitan ng hang chin mount. No, kaya dito muna tayo sa necklace mount or ano bang tawag dyan. Pero kasama nating i-review Sena intercoms mga brad, full review kasi matagal na rin namin gamit to. May more than a month na rin, ano lab? Parang kailan ba natin to unang ginamit? Kailan ba? January. Oh. Okay mga brad, full review tayo ng Sena intercom. Gamit ko ang Sena 60S at ang gamit ni Miss Jejabel ang Sena E30. Isa ang Sena sa big players pagdating sa intercom at sigurado ako nakita nyo na tong gamit ni Kong TV nung nagmomotor pa sila. Magkano yung showing? 50k. Mark Marquez. Sino yun? Di ko kilala yun eh. Basta maganda yung design. Mark Marquez, karerista yan. Di ba boxing Sena, 37,000, GoPro 11. Ang Sena Technologies ay isang South Korean technology company na kilala sa motorcycle intercoms at communication systems para sa riders. Itinatag ito noong 1998 bilang industrial Bluetooth communication company bago sila pumasok sa motorcycle market. Noong 2010, inilabas nila ang unang major motorcycle communicator nila na SMH-10 na naging isa sa pinaka-popular na Bluetooth intercom system sa riding community. Dito, nagsimulang lumakas ang pangalan ng Sena sa motorsports at riding industry. Ngayon, kilala na ang Sena bilang isa sa mga premium motorcycle intercom sa market dahil sa solid Bluetooth connectivity, mesh connectivity, at ang signature wave intercom na nakakonect sa mobile data mo. Ibig sabihin, kahit nasaan ang kausap mo, as long as may data kayo pareho, makakapag-usap kayo. Nga pala, gamit namin si Dajo kasi may mga dala kaming bag. Pag si Kuyang gamit namin, di kami makapaglagay ng bag sa compartment. Kaya nag-decide kami na gamitin si Dajo. Tsaka para mas comfortable si Miss Jejabel. Gusto ko kasi kapag naggaganito kaming trip sa buhay, komportable si Miss Jejabel. Di ba mga brad? Nga ba? Andito pa rin gamit natin yung Beeline Moto 2 mga brother. Napaka ganda nitong ano na to, GPS navigation na to. Very helpful. GPS. Tsaka ano lang siya, minimalist to. Yan. So hindi na cellphone. Oo. Ano yan? Kinonect mo pa rin sa phone? Oo, nakakonect pa rin siya sa phone. Pero at least yung phone hindi na na-stress gumaganong-ganon dito sa ano, di ba? At tatandaan mo yung nagbiyahe tayo from Oo. from Dagupan, no? Yung phone kawawa gumaganon parang titilapon. Pati ito kawawa, naalis. Alin? Yung side mirror mo. Oo. Gumaganon, no? Gumagalaw. Hindi nasikipan na mabuti. O nga pala, couple helmet kami ngayon, no? Ayan, no? Alright. Scorpion number 1. So, bumili na rin ako kasi ingit ako kay Miss Jejabel. Ang ganda kasi nung Scorpion na puti. So, pati yung intercom namin, yung Sena namin, pinalitan namin ng puti na plate. Pakita mo yung sa'yo, Olap. Team White. So mga brad, if hindi nyo pa napanood yung review natin dito sa Beeline Moto 2, panoorin nyo na sa ating YouTube. No? Yan yung last vlog natin. I would highly recommend itong device na to. Napakaganda, sarap gamitin. Ang Sena 60S mga brad ang current flagship intercom ng Sena. Kaya expected mo na nadala nito yung pinaka-advanced features ng brand pagdating sa rider communication technology.
Equipped siya with Mesh 3.0 technology kaya sobrang bilis at stable na connection especially during group rides. Ang pinaka-paborito kong part dito mga brad at yung kanilang selling point is yung Harman Kardon speakers and microphone. Talaga namang noticeable ang difference niya in terms of sound quality. Sa actual riding experience, malaking bagay yung clarity ng audio lalo na kapag nasa highway speeds ka na. Kahit may wind noise, malinaw pa rin yung communication and music playback. First time pala ni Miss Jejabel dito. So mamaya halik siya sa lupa. Isa pa sa nagustuhan ko dito is yung battery life niya. Sa actual usage, kayang sumabay sa long rides without constantly worrying about charging. Depending sa usage, kaya niyang tumagal ng around up to 17 hours using mesh intercom and up to 22 hours using Bluetooth intercom. USB-C charging na rin siya mga brad, pero isa sa pinaka-impressive dito is yung fast charging capability niya. According kay Sena, around 20 minutes of charging is already equivalent to around 9 hours of use. Kaya sobrang convenient niya lalo during quick stopovers or coffee breaks bago tumuloy ulit sa ride. Dito na kami mga brad sa Shell Boso-Boso. Stop over lang kami saglit. Laki tulong ng mga fan ngayon mga brad. Kaya pag nagra-ride kayo, magdala kayo ng ganito. Actually ito waist fan to eh. Grabe. Dahil sa init na rin ang panahon, grabe. Kaya magdala kayo ng fan nyo pag may ride kayo. Time check 3:20 PM. Tapos kaya kami makarating. Siguro mga 4 nandun na kami. Sakto lang para sa sunset. 10.4 kilometers sabi ni Beeline ay magle-left turn tayo. Actually itong Camp Lema mga brad, hindi ko pa to nadaanan kasi banda ron pa eh. Normally napupuntahan ko lang naman yung mga Yeeys, ganyan. Yun, sarap ng hangin. Okay pa ito. Kasi pag si Kuy, natatakot ako. Hindi ka natatakot, pareho lang naman. Hindi, mas mabilis si Kuy eh. Ay, wala na nagpipicture. Sabi naka full throttle na tayo, speed lang natin 60. Bakit kasi? Nakikita pa tayo niyan? Yes. Baka hindi. Dapat sabay yung ulo natin. Sabayan mo ako, di kita nakikita eh. Hindi ko nga alam kung saan pupunta yung ulo mo eh. Okay. Kung saan tayo pupunta, doon ako lumilingon. Ay. Okay, straight. Ay. Ito yung lihim na lagusan na sinasabi nila. Ganda ng view po. Sarap sa mata ng mga mga bundok, nature. Wow, very nice. Oh, parang Siargao. Yan o, Sea of Coconut. See you po. Siargao. Ganyan yung kanila sa Siargao. Kung may sea of clouds sila, yun naman daw ang coconut sa kanila. Kalahati na yung gas natin. Wala pa naman pagagasan dito. Hindi, mas matipid na yan pababa. Tsaka marami pa yan. Kayang kalahati ni Dadyo. Sa totoo lang mga brad, nagkalat na dyan ng iba't ibang review ng Sena intercoms. Pero bakit mula sa dati kong intercom lumipat ako sa Sena 60S? Una, dahil sa premium build quality and yung mga kailangan mong bilhin sa ibang brands, meron na siya for free. Gaya ng clamp kit or second helmet kit. Take note, Harman Kardon din siya and not an ordinary HD speaker. Next is yung faceplates. To be honest, yung dati kong gamit na intercom, nagbabakbak na yung mga rubber buttons niya due to wear and tear. And hindi ko alam if replaceable yun. But dito kay 60S, meron kang free 3 extra faceplates para if magasgas yung faceplate ng Sena mo,
madali mo siyang palitan ng walang gastos na kasama. Pero bukod sa mga freebies na yan, syempre, ang pinaka-importante ay ang reliability ng Sena Intercom. Isang pindot mo lang, connected na agad kayo ng karide mo, gaya nung first time namin nag-connect ni Neo Moto. Intercom. Open mesh. Channel pag- 1. Channel 1, Invite group mesh. invite to group. Nakaano ka? Group? Ayun na ba? De, group. Group. Mesh grouping. Ayan. Group mesh. Okay na kagad. Ang Told bilis. you, bro. Kahit siya nagulat. At hindi lang yun, panoorin mo to. Gusto ko lang din i-share tong magandang experience ko sa Sena Intercoms mga brad. Imagine, gaano kalayo yung distance namin ni Neo, plus yung mga interference in between, yung toll gate, yung mga signal jammers. Pero grabe, solid pa rin yung connection. Ang angas. Impressive. Sige, bro. Kamusta ka dyan? Mainit? Oo, diba? Wala nang kailangan patunayan pa. Kaya ako, very much satisfied ako sa Sena, kahit naman si Miss Jezebel at si Neo at ang lahat pa ng lumipat sa Sena. Maganda talaga to mga brad. Naka-record pa kaso wala ng 360 oh. Ganda mga brad oh. Ganda. Wow. Ito na, Camp Lima. Dito na pala tayo, pambira. Thank you, Lord. So we're here mga brad sa Camp Lema. Ganda dito, grabe. Tour ko kayo. Ang ganda niya mga brad, itong Camp Lema. Camp Lema, parang may plema na. Camp Lema. So, ang ganda ng ambience, kita nyo naman sa video natin, di ba? Yan nga lang, dito, expect nyo na magdala kayo ng slippers, ng sabon, shampoo, ano pa ba yung mga kailangan. So far, yun naman yung nakita namin. Pero maliban doon, all good siya. Yung food, makakapag-order na rin kayo dito. Walang aircon. Ayan, walang aircon. Medyo mainit yung room, pero tingin ko maya-maya konti baka lumamig. Pero ang ganda ng ambience. Tsaka wala rin palang signal mga brad. Kapag kailangan nyo ng internet, merong prepaid wifi ba yun? Prepaid wifi. 30 pesos. Yun lahat. I-avail mo lahat. Avail mo na siya. Pero ang ganda mag-relax dito. Sa totoo lang. Okay naman yung facility nila, yung room, yung CR, okay naman. Tsaka maano nga pala, may insekto. Kasi, syempre, may ano nga yun? Litap-tap. Litap-tap. So, inantay na lang namin yung food namin, 8 p.m. Parating na yung food. Ooh. Ano nga in-order natin pagkain? Sinigang na baka. Baka. Nasa 400 pesos. May rice ba kasama yun? Baka wala kasama rice yun. Pero nag-order na. Okay. Medyo siya, Brad, medyo malayo papunta dito. Pero worth it naman. Pagdating namin, kita namin ganda talaga. Kasi yan, rinig niyo yung mga insekto. Morning. Morning po. Kaya nga po. Malamig. Ang init sa baba. Kaya nga, sir.
Bye-bye, Camp Lema. We'll be back. And that is all for this video mga brad. Maraming salamat sa patuloy niyong pag-support kay Jajabel. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yan. At lagi kong sinasabi sa inyo, pag napagkatiwalaan, ingatan. Let's go!